po sa ating lahat. Pagpasensyahan na po. Ako po hindi pa marunong sa computer talaga, kaya nga po muna po manalangin. Heavenly Father, we come to you today for your guidance, wisdom, and support as we begin this webinar. Help us to engage in meaningful discussion, guide our hearts and our minds in the spirit of fairness, right thought, and speech. Impart your supreme wisdom, Lord, upon our activities so that our webinar may reach a successful conclusion that when you lead us to educate. Oh my God, bakit ako naging emotional? Excuse me po. Relax, sis. Saglit lang po. Tito, always seek your will in all that we do and say. All the glory be to you, loving God, now and always. Through Christ and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Pasensya na po mga kapatid. Hindi ko alam bakit naging emotional ako. Ayan, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Ayan, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay ang Recommended Savings, Investment, and Protection Program under Kaiser International. Yun po yung tinatawag nating The Ultimate Kaiser Builder. Ayan, pero po bago ang lahat ay talakayin po muna natin ang mga mahalagang konsepto kung paano ba tayo yayaman at paano tayo mananatiling mayaman. Pero bago nga po yan, nais po nating ipapakilala ang ating company. Ang IMG po ay isa sa mga pinakamalaki at patuloy na umuunlad sa financial services companies sa atin sa Pilipinas. Ay tinutulungan ng IMG ang bawat taong gustong matuto tungkol sa financial security through financial education. Yun nga po dahil sa success ng IMG, maraming malalaking kumpanya ang nakipag-ugnayan nito. At yun nga po, excuse me, saglit lang po ha. Ayan. Ang atin pong opisina, yung main office po natin, ay makikita po natin sa Corporate Office, 9F Kings Court Building, Chino Roses Avenue, Makati City. At yan po, makikita natin ang ating Kaiser na clinic o yung Kaiser clinic natin. Nandyan po sa baba ng ating main office sa Makati. At yun po, ang ating pag-unang konsepto natin pag-uusapan po yung tungkol sa ating X-Corp concept. Ang X-Corp concept po ay napakasimple pero napaka-powerful planning tool to achieve financial security. It tells us that we must take care of our responsibility while building our wealth. Then the concept theorizes po that person's responsibilities generally decreases and wealth generally increases over time. Nga po dahil pagka tayo po ay bata pa talaga, dito pinapakita dito yung realidad ng buhay. Ang X-Corp na ito, yung mula sa taas po pababa, yan po yung tinatawag na responsibility line. At yung mula pababa hanggang pataas, yan po yung tinatawag na money line. At yun nga po, habang tayo mga bata pa, medyo mahirap po talagang makapag-ipon sa dami po ng mga responsibilidad natin sa buhay. At yan nga po ang ating mga responsibilidad, yung nagpapaaral tayo ng ating mga anak. Siyempre, yung bilihin sa pagkain, lalo na po sa ganitong panahon ngayon, medyo talagang, hindi lang medyo talagang mahal ng mga bilihin. Magtataka ka na lang, yung 1,000 pesos mo sa atin, parang 100 na lang. Noon, di gaya dati, ang 100 ay madami ng laman yung ating plastic bag. Pero ngayon,
ang 100 po natin, ano na lang mabibili? Kalahating kilo siguro or wala pang kalahating kilo na tuyo. Kaya ang hirap po. So, ayun nga, dahil nga sa dami nating responsibilidad sa buhay, mahirap pa tayong makapag-ipon. Pero yung habang tayo patanda ng patanda o pababa ng pababa yung ating responsibilidad sa buhay, doon po tayo babawi, 'di ba, na makapag-ipon at umpisahan na po talaga na handa ng ating mga para sa ating pagtanda. So andiyan po makikita natin na habang tayo'y bata pa or habang malakas pa tayo, nagtatrabaho po tayo para sa pera. Yun po yung tinatawag na active income or man at work, 'di ba? Kasi yun nga po, tayo pa yung nagtatrabaho para sa pera. Pero yun nga, pangarapin natin, 'di ba, na darating yung time na magkaka-passive income tayo, yung tinatawag na money at work. At yun nga na, bawat isa sa atin talagang, lalo na pagka natuturuan ng mga ganitong katuruan, talagang mapaisip 'no, na one day, meron palang gano'n na ang pera magtatrabaho sa atin. Hindi ko nga rin 'yan naisip no'n, eh, na, oo nga pala 'no, puwede pala na ang pera magtatrabaho sa atin. Which is yun yung mga mayayaman, 'di ba, kasi nga yung mga pera nila nagtatrabaho na para sa kanila dahil alam na nila kung paano, pinapalago yung kanilang kayamanan at gano'n nga po tayo, isipin po natin yung ating pagtanda at kailangan po nating paghandaan talaga. 'Di ba yung, hindi naman, buong buhay natin ay nagsusuporta tayo sa ating mga anak, nagpapaaral tayo sa ating mga anak, mga pamangkin, 'di ba? Isipin din na naman natin yung ating mga sarili na, para 'pag tayo tumanda, meron din naman po tayong, magagamit para sa ating healthcare, para sa ating kumbaga, protection natin, 'di ba? Protection natin, sa ating pamilya o protection sa ating sarili. At yun nga po yung katanungan diyan na, what if we die too soon? Ayan nga po yung meron tayong instant money, yung tinatawag na insurance or income replacement. At yun yung magagamit ng ating pamilya pagka tayo kuhanin ng Diyos ng maaga-aga. At yun nga, pagka tayo kuhanin naman ng Panginoon, kung tayo na may bigyan ng Panginoon na mahaba-habang buhay, meron pong protection ang ating sarili. Yun pong ating investment or yung living on interest na kasi tumutubo na yung pera natin at yun nga po yung tinatawag na money at work. So, yan po. Yan. So, ang pangalawa pong konsepto na itinuturo sa atin ni IMG is yung about sa abundance formula. Ayan, yung abundance formula. Excuse me lang po, saglit lang po. Ay, daming ano. Okay, yung sampalya? Okay, ate. Ayan, so sabi na yung abundance formula, yun nga po, share to God and yourself first. Paano nga ba? Ito yung tinuturo ni Brother Bo Sanchez na para tayo po ay talagang makapag-ipon. Kasi kung hindi po talaga natin sundin ito, hindi po talaga tayo makakapag-ipon. Ito yung tinatawag na the abundance formula na 10-20-70 rule. Share to God and yourself first at the beginning of the month before you pay anyone else. Ayan. Give your 10% tithes, then write a check to yourself for 20% of your income. And then discipline yourself to live below your budget. Ayan, nakalagay dyan sa ating pantalya na 100% ng ating kinikita, minus 10% para sa gawain ng ating Panginoon at yung 20% na savings natin para sa ating sarili. Yun yung tinatawag na pay yourself first. At saka dapat talaga dahil puro tayo trabaho, pero wala po tayong inilalaan para sa ating mga sarili. Equals expenses plus lifestyle na 70%. So malaki pa din po yung matitira kung talagang iisipin. Pero yun nga po dahil
example po tulad ko na marami pang bayarin, ang hirap po makaipon. Pero yun nga, glory to God nga, lagi kong sinasabi na kahit papaano may kinikita tayo sa ating IMG dahil kahit hindi man gaanong nagtatrabaho dahil yun nga, puro rejection, pero patuloy pa rin, di ba? Kahit puro rejection yung na lagi akong nag-invite, puro reject. Pero hindi pa rin po ako tawag nito, hindi pa rin ako humihinto dahil makakakita rin ako ng makaka-partner ko pagdating ng panahon. Wag lang akong huminto kasi malay mo kinabukasan sa susunod na araw meron na akong mahahanap tapos huminto ako. Kaya kahit anong reject pa yan, patuloy lang tayo na gawin ang mission ng ating company na si IMG. At yan nga po, expenses na lifestyle 70%. So malaki pa rin at yun yung pagkukuhanan natin ng ating mga bayarin. So ako, ang ginagawa ko, yung aking Newracast pagka may laman, nilalagay ko na agad doon sa aking ipon para hindi po siya, para tawag nito, tumubo naman. Kaya pagka may laman agad ang Newracast, agad nilalagay ko sa mutual fund. So, yan. Yun nga po, matapos nating matututunan ang mga financial concepts at strategies, kailangan na nating simulan ang ating complete financial plan. Kailangan po talaga nating magplano, 'di ba? Para sa ating pagtanda o kailangan talaga nating planuhin yung bawat mga gusto or mga plano natin sa buhay, yung gusto nating makamit, 'di ba, sa buhay. Dahil yun nga po, ang tanong diyan, what if we die too soon? Ayan, di ba? Tulad na nabanggit ko nga, what if we die too soon? Ang solusyon ay ang life insurance. At kung tayo naman ay biyayaan ng mahabang buhay, ang solusyon naman po dyan ay yung ating investment na long-term care. And the complete financial, makikita po natin dito, should include healthcare, life insurance, emergency fund, at investment. So, yan po. Kumpleto po yan. Diyan po mag-uuna. Kailangan po natin kumuha muna ng healthcare, meron po tayong life insurance, meron din po tayong emergency fund, at saka na po yung investment. Kasi nga po, karamihan sa atin, investment po yung inuuna, di ba? Hindi po iniisip muna yung healthcare. Saka na yung healthcare, pagka matanda na, yun lagi yung nasasaisip, which is mali pala, di ba? At yun yung kamalian ng natin noon. At isa na ako dyan dahil hindi ko iniisip yan kasi ang akala ko is, sige, trabaho lang, trabaho. Iniisip ko, trabaho, kita, walang ipon. Hindi ko na iniisip na, tatanda pala ako at paano pagka ako'y tumanda pala. Kaya napakalaking eye-opener sa akin itong nagising ako sa katotohanan dito sa IMG talaga. So yan po yung ating yung complete financial plan natin. Ayan, yung control your future. Of course, tayo yung magkocontrol ng ating future, which is ang Panginoon nagkocontrol spiritually. Siya talaga yung nagkocontrol, pero nga binigyan tayo ng utak ng Panginoon para paano natin gawin yung tama para sa kinabukasan natin at para sa ating sarili. At tinuturo diyan na naniniwala tayo na si ING na believe in building a strong financial foundation. At yun nga po ang tinuturo diyan, yung una ay kailangan nating gumawa ng kapamaraanan upang madagdagan ang ating mga kita o cash flow o yung additional income na magagamit natin sa pagsisimula ng ating financial foundation. Subalit kung meron po tayong mga monthly income, pwede na rin po yung gamitin natin paunti-unti, 'di ba? Kung meron po tayong kinikita, yun nga po yung tinuturo doon, 'di ba, kanina sa Power of 72, yung 10-20-70 rule, yun nga po yung tinuturo pagka meron po tayong nasobra, hindi talaga nasobra kasi yun po yung mali pala na
saka lang tayo nag-iipon pagka may nasobra. Yun po yung maling pamamaraan natin. Uunahin po talaga natin yung 20% para sa ating sarili. Bumalik ako sa 10-20-70 rule. So, ayun nga po, unahin natin na humanap tayo ng ibang extra income, 'di ba? Para po kung wala po talaga tayong puwedeng mapagkuhanan ng pang ano natin, pang healthcare o pang investment natin, ganyan, pang emergency fund, meron naman po ang ating company tinuturo na paano tayo ka-extra income. Yun nga po, kailangan na i-increase talaga yung ating cash flow. Yun, ikalawa ay kailangan din po na meron tayong siguro o proteksyon sa ating buhay, kalusugan o kung tayo ay magkaroon ng kapansanan para siyang maging sandalan po natin. At ang pangatlo po ay pagsumikapan po natin talaga na mabayaran ang ating pagkakautang dahil hindi tayo makakaahon hanggat hindi natin tinatapos ang ating mga obligasyon sa pagkakautang. Tunay po talaga. At yan nga, ikaapat ay siguruhin meron tayong sapat na pondo para sa mga emergencies. Dahil yun nga po sa buhay natin, hindi po talaga natin maiiwasan na magkakaroon po tayo ng emergency. Tapos yun nga, sa atin sa Pilipinas, puro emergency lang, walang emergency fund. So yun yung mahirap dahil hindi mapaghahandaan ba? Dahil yun nga po walang ipon dahil lalo na hindi naman sa naninira ako ng tao. At ako sa sarili ko rin naman dahil maraming mga ano ba, anak ng anak, tapos wala na nga, ang hirap-hirap na nga, 'di ba? Parang ako yung nasasaktan dun sa mga bata na nagtatrabaho din, pati mga magulang grabe kung magtrabaho pero nilalagay lang sa sugal at inom yung tapos pati mga bata naaapektuhan, hindi napag-aral. Tapos 'pag may dumadating na emergency, yun yung mahirap. Tapos maaawa ka na lang sa mga anak dahil ang liliit pa, nagtatrabaho na sobrang init tapos sa mga magulang lang napupunta ang mga pera. Then, yun nga, nagkasakit yung kanyang anak, yun, kung saan-saan pumupunta para makahingi ng pambayad sa hospital. Yun yung mahirap sa atin talaga, wala na ngang pera, marami pang anak, wala pang ano, kasi nga kulang sa ano, financial education at nakakaawa talaga. Tapos kung i-invite mo naman, wala kasi hindi nila iniisip yung kapakanan ng mga anak nila, hindi rin iniisip yung kapakanan ng kanilang pagtanda dahil akala nila yun, basta bahala na, gaya din ng tatay ko, "Eh, 'pag namatay daw, ilibing." Sabi niya, paano naman kung ano?" Sabi ko, "Paano naman kung magkakasakit ka pa, bago ka mamamatay?" Sinabi kong gano'n. Galit siya dahil, hayaan niyo." Gano'n siya kasi nga bisyoso. Sabi ko, "Tumigil na sa pag-iinom." 'Yun, tapos pagka may emergency, saan lalapit? Sa amin pa din, buti kung marami kaming pera, 'di ba, gano'n sa atin karamihan. Kaya talagang kailangan meron talagang emergency fund. Dahil napakaimportante na may madudukot nga po at kailangan ay meron tayong 3 to 6 months emergency fund. Kung ang sweldo natin ay 20,000, dapat meron tayong 60,000 to 120,000 para sa mga emergencies para di na po tayo bumalik sa pangungutang. At ang huli po ay yung ating palaguin ang ating mga savings at magsimulang mag-invest. Dahil sa pamamagitan nito ay bibilis ang ating pagpapalago ng ating pera lalo na para sa ating pagtanda. Maaring may hindi lang talaga yun nga laging sinasabi, wala sa budget, wala na pong budget talaga dahil sapat na, sagad na. Kumbaga ito na yun, kumbaga wala nang natitira. Yun laging ano, tanong, sagot tuwing sinasabihin mo na ganito, ganyan, ganyan. Ay hindi, gustong-gusto ko sana talaga yan pero talagang wala, wala. Ganun ang ano, puro wala. Gusto pero kumbaga sa bibig lang, 'di ba? Hindi dito kasi nga hindi nila iniisip, yun talaga dahil kulang nga hindi rin na naman natin masisisi dahil nga kulang ng katuruan about financial education or literacy. Ayan, at yun nga po, i-check natin kung yung mga nandoon sa budget natin, doon sa listahan natin kung talaga bang needs yun
or once lang. Kasi nga minsan sinasabi natin, "Ay kailangan ko talaga 'to, kailangan ko talaga 'to." Pero yun pala, cabinet lang ang gumagamit nun, hindi natin nagagamit. Gustong-gusto lang natin tingnan, 'di ba? Which is kung nailagay yun sa ating mga investment, eh, 'di lumago yung nabili natin yun na yun. So, ayan, puwede naman ibenta, 'di ba? Ilagay sa ano, pero ang iba kasi nila ano lang, kahit nasa cabinet lang kasi investment 'yun para sa kanila. And then sa loob 'yun nga po, binigyan tayo ng Panginoon ng ano, 24 oras o binigyan tayo ng buhay, meron tayong oras para magtrabaho, para matulog, at 'yun nga po binigyan din tayo ng oras, pinagkakalooban tayo ng oras para gumawa ng kapamaraanan na pagkakakitaan. At yun nga po, ito ang tamang pamamaraan para tayo ay magkaroon ng financial foundation towards peace of mind. Kailangan ay gawin lang po natin ito ng sunod-sunod paitaas. Kung hindi matibay ang ating financial foundation, baka mawala pa kung anong meron na tayo. Kahit unahing dagdagan ang ating pinagkakakitaan para mapabilis nating matupad ang ang strong financial foundation. Kasi nga paano 'di ba, puro investment tayo, puro investment, wala tayong healthcare, wala tayong insurance. Yun nga, pagka may nangyari na emergency, baka yung mga investment natin na yun is mawawala pa sa atin. Yun yung ibig sabihin dito na baka yung meron na tayo is mawawala pa, 'di ba? At yun nga, gagawa tayo ng kapamaraanan para lumago naman yung buhay at maging bago, maging ano, mag-transform yung ating buhay dahil sinasabi, ay mahirap talaga, mahirap, 'di ba? Sabi naman ni si Bill Gates ba 'yon, yung bilyonaryo na hindi naman daw mahirap, kasalanan na ipinanganak tayong mahirap. Ang masama doon or ang kasalanan is mamamatay tayong mahirap, wala tayong ginagawa, 'di ba? Na which is binigyan tayo ng utak ng Panginoon para gawin yung nararapat para sa kaayusan o para sa ikakabuti ng ating mga sarili. Ayan po. Ayan ano nga ba ang long-term care? So, ano ba ang kaibahan ng long-term care at itong short-term care? Noong tayo nagtatrabaho sa isang kumpanya or kadalasan yun nga po, maswerte tayo na nagtatrabaho sa mga kumpanya na mabigyan po tayo ng benefit na healthcare or yung tinatawag po na HMO or Health Maintenance Organization. Pero ito nga po ay iyan po ang tinatawag na short term lang. Kasi nga po, mapapakinabangan lang natin ito habang tayo ay empleyado pa o hanggang edad 65. Depende po yan kung saan pong lugar tayo o sa ibang bansa. Di ba? At samantalang ang long-term care, kailangan natin kumuha nito. Napaka-importante. Yun yung ano na sinasabi na iba, "Ay naku, ang tagal-tagal naman." Hindi nila naiintindihan. Tapos pagka i-explain, yan, "Ay, baka mamaya ganyan-ganyan." So ang dami pang sinasabi, hindi pa nga nila naririnig, nag-aayaw na. So ganun karamihan, 'di ba? Kaya ang hirap din minsan mag-alok kahit makinig, libre, may matututunan, 'di ba? Sabi ko nga, makinig lang kayo kung ano yung mga maganda, yun ang kuhanin niyo. Hindi ko naman sasabihin na, "Oh, sige, pagka hindi naman natin, 'di ba, pipilitin na pagka ayaw nila na kahit nakapakinig na is hindi na pwedeng umayaw, hindi naman." So, ayun nga lang, ayaw talaga lang matuto. Pero yun, patuloy pa rin na-encourage. So, samantalang long-term care nga, kailangan nating kumuha para sa ating retirement years. At ito ang ilan sa mga companies na nangasiwa nito. At ang mga ito ay partners ng IMG, partners ng kampanya natin. So, ang lifetime income option ng long-term care ay maaaring magbigay sa atin ng income habang tayo po ay nabubuhay. Ang long-term care, ang mangangalaga po sa ating kalusugan kapag retired na po tayo, kapag tayo po ay wala ng trabaho. At ang kaayusan po ng sitwasyon ng ating healthcare after 65 ay depende pa rin po 'yan sa ating mga desisyon ngayon, no, 'di ba? At yun nga po, 'wag nating asahan na bubuhayin tayo ng gobyerno dahil hindi po ano 'yon, hindi po
ang tawag nito, hindi po mangyayari 'yun. Kasi ang dami-daming problema ng gobyerno, 'di ba? Bubuhayin tapos tayo bubuhayin. Naku, at ng ating mga anak, 'yun, 'wag po tayong umasa na, pagtanda ko aalagaan ako ng mga anak ko. Dahil maraming matatanda ngayon nakakaawa. Dahil dati silang ano, mga OFW. Tapos ngayon, alam mo tulak-tulak ng kariton, tapos matanda na, kumbaga ugod-ugod na ba. Nagtitinda na lang ng kung ano-ano para lang merong makain. O, 'di ba? Pero noong siya'y nasa abroad pa may pera, mabangong mabango. Pero yun nga, dahil nung matanda na, wala ng pera, 'di ba, naririnig natin yung kwento na, hmm, pag-uwi niya, ayan, nung ano marami pa siyang pera, ang daming sumusundo, nakasasakyan pa, pero nung umuwi siyang may sakit o, wala ng gaanong pera dahil matanda na, ni ultimo mga pamangkin or ano, utusan ng naibili siya ng gamot, hindi mautusan. Yun ang hirap, 'di ba? Kaya isipin talaga natin muna ang ating mga sarili bago ang iba. Yun nga yung sinasabi na love yourself first. Mahalin po talaga natin ang ating mga sarili. Isa yun. Yung pagmamahal natin na yun is na naunahin yung sarili natin na pag-ipunan kasi yun nga tatanda tayo, hindi naman tayo forever young at makikita natin dito na ganyan, yung para ganyan, kikita po natin yung ano, itsura diyan sa nasa pantalya natin na nakangiti sila sa yun po yung pangarapin talaga natin na pagdating natin na pagtanda is ganyan po yung itsura natin. Maayos, maganda yung pananamit, kumbaga kahit matanda na pero, bonggacious pa rin, charot. Yun, kaya, ah, dahil nga Lola asset, o 'di ba, nakaano pa ka sa atin 'di ba mahilig yung mga gold, o 'di nakasuot ka pa ng gold kasi nga may pera ka, may ano, kung gusto mong bumili ng kung ano-ano puwede nating mabili. Walang makakapigil sa atin dahil meron tayong pera, nagtatrabaho para sa atin. Yon at ang isang kumpanya na nag-o-offer ng long-term care, short-term care at senior care ay ang ating Kaiser International. At ito po ang Kaiser Medical Center. Makikita po natin dyan na meron dyan sa Makati. Yung sinabi ko po kanina na sa baba ng ating opisina, ng ating main office sa Makati. At meron din dyan sa Cebu. Ilan yung medical center dyan sa mga SM. Merong SM Seaside, malapit sa siyempre seaside nga sa dagat. Yan, merong tatlo yata o apat sa Cebu, hindi ko basta meron sa Cebu, mga SM doon. Tsaka sa halos lahat ng SM yata sa atin sa Pilipinas, sa Maynila. At meron din sa Cavite, meron sa Davao. Yan, makikita po natin dyan. Meron sa Davao, meron sa Cavite, or darating ang time, lahat ng lugar meron ng Kaiser Medical Center. At ang ganda, di ba? Meron, proud na proud tayo pagka dumating na, ay, member ako dyan. Yan yung, ayun yung namin. Di ba? Yan yung kumpanya namin. Yan, dyan kami basta, alam mo yung proud na proud ka pag makita mo, partner ako ng kampanya na yan, di ba? So ito po, ang Kaiser International Health Group Incorporated ay duly accredited with the Department of Health. Yan, it is also registered with the Securities and Exchange Commission on June 8, 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million. Ayan, pesos. And it is registered under Department of Finance Insurance Commission. Ang Board of Director ng Kaiser ay pinamumunuan po ni Dr. Lea Oy Yolo. Ayan, Lea, Bisaya gyud oy. At ayan, so ang Kaiser International Health Group is the trusted HMO o Health Management Organization, provider of the two main branches of the Philippines government. Diba? As a Supreme Court of the Judiciary, yan, si Kaiser po ang kanilang gamit at yung House of Representatives, si Kaiser din po. At yung agrarian reform sa atin,
si Kaiser din po ang kanilang gamit na healthcare. At ang ING is the exclusive broker of this amazing healthcare product. Kung ang pinakamalaking ahensya ng gobyerno ay nagtiwala, tayo pa kaya, di ba? Of course, normal naman kasi minsan sa tao, lalo na pagka laging na ano, 'di ba, naluloko na sa mga daming mga lumalabas ngayon. Sasabihin talaga, ay naku, baka ano na naman yan, tulad din yan ng mga sinalihan ko, 'di ba? Pero makikita natin diyan na napaka-trusted ng ating Kaiser, dahil sa Supreme Court, hindi, grabe naman, 'di ba, kung ang ating Kaiser ay hindi pagkakatiwalaan, si Supreme Court nga, 'di ba? Ang Senado. Ayan, yan Kaiser ang ginamit nila, pati yung agrarian. Kaya kung tayo baguhan, ayan po, sila po ay trusted na ang government po natin ay si Kaiser po ang kanilang gamit na healthcare sa atin. At ang Kaiser po is number 1 po na healthcare sa atin sa Pilipinas. And ito nga po yung sinasabi ko na ang dami pong kuro-kuro yung iba na, ay naku, baka pagdating ng 20 years ay naku, ang tagal-tagal pa niyan, long term, wala na yung pera natin or close na yan si Kaiser, 'di ba? Ganun laging sinasabi. Ayan, at least nga po 51% of payments made by the plan holders automatically goes to a trust fund. Nilalagay po sa trust fund as regulated by government. Kaiser cannot touch the trust fund. It is reserved for the future claims by the plan holders. Ayan, Kaiser Trust Fund is managed by 2 international banks, yung ING Bank ng Netherlands at Dutch Bank ng Germany. So, huwag po tayo mag-alala dahil kahit ang tagal-tagal na po ng Kaiser natin at hanggang ngayon po ay malakas na malakas pang ating Kaiser International. At ito nga po ang kauna-unahang long-term healthcare sa Pilipinas. Ang design po nito ay 7 to 20 years. Ibig sabihin na 7 taon po tayo mag-iipon o mag-i-invest. After po ng 7 taon, wala na po tayong iisipin, di ba? Yung iba nga, 10 taon, tapos magkano lang yung mababalik sa atin. Pero ang Kaiser, tumutubo po yun kasi may investment po yung ating Kaiser. At the plan matures at the end of the 20th year. Aside from being a future source of retirement fund, long-term care provides health care during retirement, a much needed care when we get old. Diba, napakaganda na kahit papaano, merong mangangalaga sa atin. Wala man tayong pamilya or itatakwil tayo ng pamilya natin, tatakwil talaga. Meron po mangangalaga na sa atin, di ba? At least meron man lang isa, si Kaiser yan. Hindi tayo iiwanan ni Kaiser, di ba? Tayo pa yung mangiiwan kay Kaiser, pero si Kaiser hindi po tayo iiwanan. At yun nga po ang ating ambassadress ay si Madam Shawi o si Sharon Cunita sa Ginoo. Cuneta Pangilinan. Ang hirap po magsalita ang mga minsan kasi ang Bisaya pagka puro Bisaya din ang tono. Kaya ang sabi ni Madam Sharon diyan, ang gusto ko yung sigurado ako sa kalusugan ng aking pamilya. 'Di ba? Siya nga hindi natin alam na hindi naman ako chismosa, pero naririnig na ano ko sa tawag nito, sa YT o sa YouTube, na nagkautang-utang din pala si Sharon Cunita. At yun nga po, dahil lalo na nung nagkasakit yung kanyang nanay, siguro wala silang sapat na para sa kanilang healthcare. Di ba ang mga sakit ng mga mayayaman is yung sakit nila ay pangmayaman din. Kaya ayan, medyo siguro ayun nga pong nadinig ko is nagkanda utang-utang din sila. Pero yun nga, dahil malaki naman ang kinikita nila bilang artista, na din madali nilang mabayaran, pero mahirap din po, di ba? Na wala talagang healthcare. Pati si Boy Abunda, di ba? Noong Abunda, yung niya, yung kanyang testimony na nung namatay yung kanyang tatay. So, ang hirap po talaga pag walang healthcare sa Pilipinas. As in, totoo po yan. Dahil ang dami pong namamatay na hindi naman po sa walang gamot, kundi yun nga po, walang pambayad. Ayaw nang pumunta sa hospital dahil hindi na nga po makakabayad. Tubig-tubig na lang.
Kaya ang hirap po talaga, or yung lagay na lang ng mga bayabas, gano'n. So, ang hirap, 'di ba? Ang hirap. Kaya napakaimportante talaga na meron tayong healthcare na mangangalaga sa atin lalo na pagka tayo nagkakasakit-sakit na, 'yan. So, napakaimportante na meron tayong healthcare talaga at napakaganda dahil yung ating Kaiser is 3-in-1, 'di ba? Kumpleto. At yun nga po, patuloy tayo. Halimbawa, tingnan natin ang plan na ito. Ayan, nakikita po natin dyan sa ating pantalya. Ito po yung tinatawag na K100 dahil ang long-term care benefit of this plan is 100,000 pesos. Pero yun nga po, sa plan na ito ay 7 taon tayong mag-iipon. Ano pa ba at yun nga, habang tayo mag-iipon sa loob ng 7 taon, meron po tayong mga benefits, di ba? Habang tayo nag-iipon, meron din tayong ano maa-avail na mga benefits na pwede nating gamitin habang tayo'y nag-iipon sa ating Kaiser International. At yun nga po, ito yung una nating benefits to be administered by accredited annual physical exam. Annual physical exam to be administered by an accredited clinic o yung tinatawag na APE coverage basic 5. So, physical examination, yung chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, ECG, for the members above 35 at saka yung pap smear for female members above 35 years old or as required. At pangalawa pong ating maa-avail na benepisyo is yung unlimited dental check-ups, unlimited simple tooth extraction, once a year, ayan, free dental prophylaxis or your cleaning, recementation of jacket, crowns, inlays, onlays, and minor adjustment of dentures. At ang pangatlo po nating ma-avail na benepisyo, ito yung members choice of room and board up to 1,000 pesos for K100. Meron pong allowance tayo. For example po, kasi nga po may hospitalization ng ating Kaiser. Pag na-hospital po ang isang client ng Kaiser is plan holder ng Kaiser is meron pong sa K100 ay meron tayong allowance na pambayad sa ating room na 1,000 pesos a day. At yung yearly medical benefit limit of 60,000 pesos a year per year after full payment of the first year of the total premium. Magagamit natin yan after 1 year na makapaghulog tayo. At yun nga po, pag hospitalization na ano siya, 60,000 pesos kada taon na hospitalization na allowance. At yung panglima po, basic medical health benefits, accredited hospitals, room and board, services of accredited physicians, specialists, surgeon, anesthesiologist fee, hospitals, intensive care unit, operating room fee. At meron pong note na nakalagay dito sa baba, the above provisions 1, 2, 3, 4, and 5 can be availed of after full payment of the first year of the total premium. But APE and dental benefit can be availed immediately by OFW. So, ayan po. At yung tinatawag, meron po yung grace period na tinatawag. Yun po yung palugit na 30 days or 1 month kung sakaling di mabayaran sa nakatakdang petsa. Subalit yun nga po, kung di pa din mabayaran sa grace period ay magiging lapse na ang ating policy. At yun nga po, ang mahirap pag nag-lapse, di ba? Tapos may nangyayari bigla. Ano po, sayang. Kasi wala po talaga matatanggap yung ating beneficiary. Kaya wag po talaga nating ilapse yung ating mga Kaiser kasi nga sayang lang, di ba? Kahit isang araw lang yan na malalaps, wala po talaga makukuha ang ating beneficiary. Kahit saan naman po. Kahit saan na mga insurance company, talagang hindi makakuha ang beneficiary kung may lapse ang ating policy fee. So maaari lang pong magagamit muli ang mga benefits kapag installment nabayaran na. Kumbaga magagamit natin uli kahit na lapse na yon, tapos
nabayaran natin muli, yun, magagamit na naman natin yung ating mga benepisyo. So, meron din po tayong tinatawag na reinstatement. So, may dalawa pong kapamaraanan na mag-reinstate. If you miss to pay monthly premiums due, you may have the following option. Ayan po yung option dyan. May pwede nating i-update. Pero bayaran po natin yung miss months plus surcharge of 1.5% kada buwan at yung 18% per annum or yun pong tinatawag na rebate. Ayan, you will only pay the premium for the month but the maturity period will be moved. At yun nga po, the member shall be considered a new applicant subject to pre-existing conditions and for purposes of contestability of insurance coverage and to any other requirements for a new applicant for membership and effect of that time. So Kaiser will cancel the contract without need of notice to the owner if he fails to reinstate within the prescribed period. All reinstated plans shall be subjected to the new price. At yun nga po, pag tayo nag-reinstate, meron po tayong pipil upan na form at meron po yung reinstatement fee na 500 pesos. At ang kagandahan po ng ating Kaiser is transferable. Yun po talaga yung gusto ko dyan din isa na hindi siya nawawala, hindi masasayang, di ba? Kahit mawala man tayo, merong magmamana ng ating Kaiser. At hindi lang yung ating Kaiser yung ating pagiging IMG member, maipapamana din natin din yan sa ating pamilya. Makinig na lang tayo sa ating IMG membership orientation, maririnig natin yung ganong pamana, di ba? At ang benefits ay, ito nga po, ang benefits ay pwedeng i-transfer or ma-assign ng member sa principal beneficiary basta't nasa kasulatan po noong ang member ay buhay pa. Di ba meron tayong pinipil-upan, nilalagay natin doon yung ating mga beneficiary. Ayan, at siya din makatanggap ng mga natitirang benefits ng plan na ito, yung ating mga beneficiary. Pero yun nga po, hindi ito pwedeng ibenta or ma-assigned or transferred to any third party nor payment of membership fee be assumed ng third party. Ayan, ang prohibited po yan ng Insurance Commission. Hindi po gawa-gawa ni Kaiser yan. At ito po yung matatanggap natin na Visa card after 7 years, makakatanggap po dyan kasi yun nga po, for example, may mangyayari po, magagamit na po yung ating, nagagamit naman, pero yun nga po, pagka meron tayo dyan, pero sabi nga wala po daw laman yan talaga. Kung may mangyayari, pwede, dyan po itatransfer ni Kaiser yung pang-hospitalization natin. At ito po yung the following illnesses will be covered during extended period, 8 to 20th year. Ayan, nandyan yung mga mamahaling sakit. Nandyan po, na pwede na nating magamit. Kaya pagka wag po talagang iwasan natin magkasakit, kailangan po na healthy po tayo lagi. At wag tayo magkasakit sa mga ganyang sakit nang hindi pa tapos nating mahulugan yung ating Kaiser. Yun nga, ayan yung mga including dreaded diseases na pwede nating magamit pagka tapos na nating mahulugan ang ating Kaiser International. So ayan po, pagka halimbawa meron din po tayong PhilHealth, pwede po nating gamitin, di ba? Magka-partner, your PhilHealth benefit is integrated with Kaiser. Kasi nga po, pag na-hospital tayo, for example, meron tayong PhilHealth, tapos meron din tayong Kaiser, di ba? Napakaganda kasi si Kaiser at saka si PhilHealth, kung magkano yung portion na ni PhilHealth, yun yung babayaran niya, at yung portion naman ni Kaiser, yun din po yung babayaran niya. So, may tendency na wala po tayong mababayaran sa ating hospital bills. Pero syempre, hindi naman talaga kung malaki na yung ating bills, pero at least meron pa rin tayong investment at isa na dyan na nakakatulong si ating Kaiser. Kasi meron din pong investment ang ating Kaiser, no? So ito pa po ang ibang benefits
na pwede nating i-avail. Yan, habang tayo ay naghuhulog o nag-iipon ng ating Kaiser, ito yung pang-anim. Kung halimbawa po mamamatay ang member bago mag-75 at bago dumating po ang takda ng long-term care benefit, makakatanggap ang beneficiary ng insurance na katumbas ng halaga ng long-term care benefit value. Kung ito po, ang K100, ito po yung kung halimbawa po K100 siya, ito ay 100,000 na pesos at ang long-term care po na bonus niya is 350,000 pesos at total of 450,000 na insurance. Yon, 100% po yan kapag na-approve na ang claim. At kung sakali naman po, sa normal na kamatayan po yun or pagkahalimbawang kinuha po ng Panginoon, yun po yung matatanggap na 450,000 ng beneficiary. Sa normal na kamatayan, may abnormal din palang kamatayan. So kung sakaling maaksidente at namatay ay another 100%, which is 450,000 pesos, or kung naputulan naman ang parehong kamay, paa at iba pa, bago siya mag-75 at bago ang takda ng long-term care benefit, sa loob ng 180 days, pagkalipas po ng aksidente na nakakause ng injury, babayaran din po siya ng alinman sa mga sumusunod na dismemberment. Ayan po, at makikita po natin dito na loss of both hands, 100% po ang ibabayad ng na ibibigay ng Kaiser dyan. Loss of both feet, 100%. Loss of one hand and sight of one eye is 100%. Loss of one foot and sight of one eye is 100%. Loss of both sight, 100%. Loss of one hand and one foot is 100%. So, ayan po. Kahit po maputulan tayo ng kamay, meron pa rin po tayong matatanggap, di ba? So, kahit hindi na makapagtrabaho, at least meron pa rin pong gamit yung ating Kaiser, di ba? Napakaganda kasi yun nga, siya yung mag-aalaga sa atin. Isa sa mag-aalaga sa atin. Excuse me. So, pangwalo po na benepisyo ng ating Kaiser is yung waiver of installment due to death credit life. Kung mamamatay po ang member during the 1st to 7th year at bago nga po siya maging 75 years old, the contract will be deemed fully paid. Ang policy po ay ililipat na po sa primary beneficiary. Ayan, di ba? Napakaganda. Kung maging disabled ang member during the 1st to 7th year at bago nga po siya mag-75 years old at magpatuloy ang pagiging disabled for 6 months, hindi na magbabayad ang member during the period of disability. Pero habang hindi pa na-approve, kailangang bayaran pa din ang mga dadaan ng buwan na maaaring i-refund po upon approval. So ibabalik pa rin po yung mga kahit halimbawa nag-a-apply na tayo, ganyan kasi may nangyari, kung hindi pa approve, kailangan po tuloy-tuloy pa rin pagbabayad. Pero ibabalik din naman po yon. Ayun, yung family assistance benefits. Ayan, kailangan po na active status ang policy at nakapaghulog na po ng 1 taon. At ang pasyente po dapat immediate family ng member na pumapayag po ang policyholder na i-avail ang services ng kanyang Kaiser at accredited doctors at saka affiliate network of hospitals. At ang assistance ay hanggang sa allowable benefits due lang. At bago nga po ilabas ang pasyente, kailangan na mabayaran po muna ang ating Kaiser. At kailangan din po itong i-approve muna ng Kaiser. At meron pong letter of agreement na required dyan. At meron nga po ditong nakasulat na note, please note that this assistance is an accommodation and not considered a benefit of the plan. Hence, approval and denial on the element solely depends on Kaiser management evaluation. May evaluation pa rin po na gagawin si Kaiser. So, upgrading of plan. Meron din po tayong upgrading of plan on mode of payment. Ayan, can be upgraded within 30 days after its effectivity date. Ayan, meron po tayong pipil-upan na amendment form. Meron din po yung processing fee na 500 pesos. At meron pong payment of additional installment corresponding to the updated plan.
Mode of payment can be upgraded anytime after completion of its respective cycle. If within 30 days after purchase, filled out amendment form, yan, lagi tayong may amendment form, payment of additional installment due corresponding to the amount of the updated mode of payment. If beyond 30 days after purchase, filled out amendment form. And then, payment of processing fee na 500 pesos, computation and of dues based on the desired mode of payment. Ayan, downgrading of plan and mode of payment is not allowed. Halimbawa po, K100 ay gusto mong mag K75 dahil hindi na po kakayanin, hindi po pwede. Mas maigi pa pong K75 or K45 tapos pwede na po nating i-update yon. Upgrade pala. So, hindi pwedeng downgrading, upgrading pwede. At yung pwedeng kumuha na edad, yung eligibility. So, 10 years old po hanggang 40 years old, ito po yung pinakamababa na pwede nating ma-avail yung K45 na ang monthly po nito is 2,647. At pwede po natin siyang bayaran ng monthly, yun nga, monthly. Pwede rin quarterly, every 6 months, at pwede rin pong taon-taon, every year. Yearly yung magbayad tayo at maganda pagka ganun ang ginawa natin dahil may malaki pong discount, 'di ba? Kisa sa monthly, wala pong discount ang monthly. Pero kung wala po talagang pang ganun na bigla, mag-monthly na lang po tayo kisa wala po talaga. And 41 to 50 years old, nandyan po si K60. Na ang monthly po niya is 3,529. At ang 51 to 60 years old ay ang K75 na lang po ang kanila pwedeng ma-avail sa edad na yan. At meron po pataas K100, K200 at K500. Ayan. Ang ating K75 is 4,412 at ang ating K100 is 5,882 pesos ang ating monthly po doon. How to make a sub-payment. Ayan yung mga bank account ng ating Kaiser, di ba? At meron pong marami ng kapamaraanan paano magbayad. Mabilis lang po. Lalo na pag Newracast din yung gamitin natin. Ang dali, ang bilis, maya-maya, approve na agad. Grabe, ang bilis. Kaya hindi gaya noon, di ba? Remittance. Diyos ko, abutin pa ng siyam-siyam. Pero ngayon, ang bilis-bilis na po, pati yung ating Palawan Express, meron pa yung bills payment. Ayan, napakabilis, 'di ba? May PayPal pa. Pero yun nga, ang dami nang pwedeng gawin para makapaghulog tayo ng mabilisan. Pero kung gusto natin ng matagalan, meron pa po din. Yung remittance, matagalan po. Pero may na po, may express na na po tayo. Kapamaraanan, mabilisan na pagbabayad. O pag yun nga, yung ating monthly sa ating mga ipon. Marami na pong kapamaraanan. Ang ganda ng ating company. Ito po pala yung list of corporate account as March of 2016. Ayan, ang dami na po. Makikita po yan sa ating mga portal. Yan. Laruin lang po natin yung ating portal. Makikita natin doon madami. Pindut-pindutin po natin. Baka yung iba hindi pa po nabubuksan yung kanilang portal. Ang puntahan po natin minsan yung ating portal at meron naman po tayong partners training at itinuturo din po yan. So, ayan po. Ito po nakikita po natin dyan. Ito yung tinatawag na waiver of installment due to death of due to disability. Ayan, halimbawa namatay si client after 2 years na paghuhulog. So, ang payment for 3rd to 7th year ay waived na po at di kailangang bayaran ng kanyang pamilya. That is the first insurance benefit. At yun nga po, itong policy natin ay insured si client for the next 20 years. Meron din po itong term life insurance for 20 years plus accidental death and dismemberment for 20 years din. For example, namatay po si client on the 2nd year.
yung term insurance sa kanyang policy na K100 is equivalent po yon na long-term care benefit na 100,000 pesos. At plus long-term care, may bonus po na 100,000 pesos. So, ang total term insurance is 450,000 pesos. At what if kung aksidente ang ikinamatay, so magiging doble po. Kaya magiging 900,000 pesos ang accident death benefit. At plus ano po, malilipat po ang kanyang policy sa principal beneficiary. At lahat ng healthcare benefit at investment ay malilipat din po yon sa ating beneficiary. At yun nga po yung tinatawag na multiple insurance benefits ng Kaiser Ultimate Healthcare. So napakaganda din po ba? At kung hindi nyo po gano'n nakukuha dahil mabilis po ako magsalita, hindi po kasi ako sanay mabagal. Ewan ko ba, kasi mabilis po ako magsalita talaga. Tanong na lang po kayo mamayahan. Nandyan po yung ating mga leaders sa mga baguhan. At after 7 years, kung fully paid na po tayo, starting from the 8th year until the 20th year, guaranteed na po yung ating long-term care benefit. At yun nga, nag-i-earns na po ito ng 10% from 8th year to 20th year. 10% of 100,000 is 10,000 times 13 years will be 130,000 pesos. Pero kung di natin nagagamit ang fund, mag-earn pa rin po ito ng interest at magko-compound. So magiging 269,750 pesos. Mababawasan ang amount na ito kung magagamit natin ang ating healthcare. Meron din siyang additional yearly health bonus from the 2nd year until the 20th year. Tuloy-tuloy po na kumikita ng dividend from earnings sa stock market. So at the end of 20th year, ang yearly health benefit will be 446,419 pesos. So yung long-term care benefit ay fixed na 100,000 sa plan K100. Maubos man ang plan, ay di mababawasan ang long-term care benefit. Plus the long-term care bonus kung wala tayong confinement during the first 7 years, guaranteed po ang ating 85% na binayad natin at babalik din sa atin. So kapag tinotal ang apat na ito, ang total maturity value at the end of 20th year will be 1.616 million pesos. So ang maganda po dito, during the extended period ng policy natin from 8th year onwards, pre-existing illnesses are already covered. Kahit dati na po natin sakit ay pwede na po natin gamitin. So, ayan po. Pag natapos na po yung ating pag nag-mature na po, meron pong mga option na pwede po nating gawin. So, ano po ba ang mga option na to? Pag nag-mature na yung ating policy, di ba? So, ganito po. So, ang 1.16 million na maturity benefit, meron pong apat tayo na pagpipilian na ito po yung pwede nating pagpilian ng mga option. Una po, pwede nating i-withdraw ng buong-buo. Pero parang yun nga po, pag kinuha na natin lahat, wala na po tayo sa Kaiser, wala na po tayong Kaiser, hindi na po tayo hindi na po niya tayo covered, 'di ba? Covered. Hindi na po niya tayo hawak or hindi na niya tayo maaalagaan, 'di ba? Kasi kinuha na po natin lahat, magko-close na po 'yun. Parang bangko, 'di ba? Pag kinuha mo na lahat, close account 'yan. And moving forward, wala na tayong healthcare benefits na pwedeng gamitin in case na magkasakit po tayo. At ang pangalawang option po diyan, pwedeng partial withdrawal. Yung maiiwan mong balance continues to grow. Ayan, di ba? At least, for example, 1 million, yung 500, puhunan. Tapos yung 500 na iiwan pa rin, tumutubo pa rin, di ba? Continues to accumulate as investment at pwede mo na din po itong gamitin anytime. At ang pangatlo pong option ay, yun nga po, dahil bata pa tayo, di ba? Malakas pa.
pwede pa din po na iwanan pa rin po natin yung total maturity value at mag-interest pa rin po yun ng 10% hanggang mas lumaki pa ito ng lumaki. At ang pang-apat po na option, ito na po kung gusto mo na mag-pension, annually, kung gusto po natin, 10% of total maturity amount. And then, kung mag-decide ka na, i-withdraw na lahat, the same amount pa rin po ang makukuha dahil interest lang po yung dati nating kinuha. Yung interest lang po ang kinuha natin. So, kung for example, 1.16 million, ade 116 million lang po yung kinukuha natin yearly, nandun pa rin po yung 1.16 million na ating ating pagkakinuha na natin lahat yon. Yun pa rin po yung makukuha natin. So, ayan. 10% ng 1.16 million will be 116,000 na pwede nating i-withdraw na din nababawasan po ang principal amount. Yun po yung sinasabi ko kanina. At mag-decide ka pa din na patuloy na manatili ang investment mo, maaari mo pa ding i-withdraw ang 10% bawat taon. At ito na nga po yung sinasabi na money working for you. Napakaganda, di ba, na pagdating ng panahon, money working for you na. At ang katanungan, kailangan mo bang kumuha ng long-term healthcare? Agoy. Ayan, kailangan ba daw natin? Yun yung katanungan. At sinabi dito, you don't need a long-term healthcare if you are sure that you're never going to get sick. Kung bakal ang ating katawan, hindi magkakasakit, yan, wag na tayong kumuha ng long-term healthcare. Pero yun nga po, hindi naman bakal ang ating katawan. If you think you can bring your company's HMO even after you retire, pwede na rin. Huwag tayong kumuha ng long-term healthcare. Pero hindi po yun mangyayari. Dahil pagka matanda na tayo, ugod-ugod na tayo, hindi na tayo kailangan ng kumpanya, sa pwera na tayo doon. If you think your government can take care of your healthcare needs, maintenance, medicines, at saka marami pang iba, lalo na check-ups, may bayad sa atin talaga dito sa kung saang bansa tayo, libre, pero paano po kung tayo uwi na ng Pilipinas, di ba? So, ang hirap po. Lalo na gobyerno natin, hirap dahil daming problema. So, wala, hindi po natin maaasahan talaga. At paano na lang yung maintenance natin? 'Di ba? Pag nagkakasakit tayo, so kailangan talaga natin ang ating long-term healthcare. Pero yun nga po, ang sinasabi ko kanina, kung bakal po tayo, hindi tayo magkakasakit, forever young tayo, ay wag na po tayong kumuha. Kasi tayo superwoman. And if you expect your children to take care of you, ayan, wag na daw po tayong kumuha. Pero ang mga anak rin po natin ay tao, hindi po bakal, hindi po si superwoman. Hindi po si Wonder Woman na hindi po sila nagkakasakit. Sila din po kailangan nila, 'di ba? Paano na lang kung ang ating mga anak iwala rin? Kawawa tayo para sa 'di ba? Parehang wala. Kaya kailangan talaga natin si long-term healthcare na mangangalaga sa atin para sa ating pagtanda. Yan, Kaiser Ultimate Health Builder. Si Kaiser po ay Ultimate Health Builder. Ayan, so ang ating healthcare, yan yung si healthcare po to provide you healthcare when you retire or when you stop working, someone to take care of you when you get old. And how comfortable di po ba kung halimbawa is your healthcare situation after age 60 depends on a decision you make today. At sagot po ni Kaiser ang ating healthcare. Kaya napakaganda talaga ng ating Kaiser kasi meron na siyang healthcare, meron pa siyang life insurance, ayan, income protection, na magpoprotekta ng ating pamilya kung kukuhanin tayo ng maaga ng ating Panginoon. At yun po yung replace your income or help finance your children's education at marami pang iba. Yan yung tinatawag na life insurance na instant money na makukuha pagka tayo po ay kuhanin na ng Panginoon. At may emergency funds na rin po dahil yun nga po, tumutubo po yung pera. Money you can use for any emergency once the policy matures. Diba? Kasi meron na nga po makukuha tayong pera doon. Pag once na mag-mature na po yung ating Kaiser plan. At meron po yung tinatawag na investment. Ayan, to generate continuing
income for you when you retire, letting money work for you. Yan po yung tinatawag na passive income. Kasi nga po, yung pera natin is tumutubo na. Dahil yun nga, meron pong investment ang ating Kaiser. At ang ating insurance, sagot po ni MB Life. At ang ating investment ay sagot po yan ni Soldibo Fund. Sa ating, ayan, Soldibo Fund nga. At ang ating Solid Financial Foundation na tinatawag, ito yung ang ating Kaiser Long-Term Healthcare is an application of Solid Financial Foundation. At kung gusto mong simulang mag-build ng Solid Financial Foundation with Kaiser Long-Term Healthcare, meron na po tayo dyang short-term at long-term healthcare. Meron na rin po tayong life insurance, protection in case we die too soon. At meron na po yung investment or passive income in case we live too long. So, ganyan po. Ganyan po ang pag-build ng Solid Financial Foundation. Diba? Mula nung sa simula, sinasabi doon na increase your cash flow. Kaya, yun nga po yung sinasabi ko na wala man po akong matitira sa aking sahod, pero glory to God, meron pa akong konting kinikita sa IMG. Yun po yung pinanlalagay ko sa aking investment at yun nga po, pinanghuhulog ko. Kasi nga, yun yung tinuturo sa atin ng company na magkaroon tayo ng increase na, yung magkakaroon tayo ng cash flow. At yun nga, hindi naman forever na magbabayad naman tayo ng utang. Siyempre, matatapos din naman. At least, siguro dahil pangarap ko na 55 years old gusto na mag-retire, ilang taon na lang, 44 na ako nitong May. So, yun, kailangan kong bilisan. Bayaran yung aking utang para matapos ko na yung aking, para maging kumpleto yung aking Solid Financial Foundation. Maging solid na yung aking financial foundation para kasi ma-eliminate ko na yung utang, tapos syempre yung emergency fund, madagdagan, di ba? Yung healthcare natin, okay na pagdating ng panahon, at may investment na. So, di ba? Parang ang saya pag tayo tumanda na nagawa natin at nai-apply natin yung tinuturo ng ating company. At nga, healthcare, protection, eliminate debt, eliminate utang, emergency fund, at yung ating investment. So, ganyan po ang pag-build ng Solid Financial Foundation. So, save and invest. Yun nga po, I encourage you to save and invest right now. Save and invest as fast as you can while you can. Dahil habang kaya pa po natin mag-ipon, malakas pa po tayo, wala pa po tayong sakit, habang kumikita pa po tayo ng maayos, gawin na po natin ito. 'Di ba? Kahit hindi man pabigla-bigla, kundi paunti-unti. Kasi yun nga po, kung meron pa po tayong mga binabayaran, na lang po doon sa mga wala pa, 'di ba? Napaka-blessed naman. Blessed din naman tayo, kaya lang may mga dumadating sa atin yung mga ganong sitwasyon, hindi po natin masisisi dahil minsan nagkakamali tayo sa ating mga desisyon rin. So yan nga po, at least 'di ba, meron tayong ang tawag nito, mai-apply, at meron tayong kahit papaano paunti-unti, mai-apply natin ng dahan-dahan, 'di ba? So yan po, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pasensya na po na natagalan tayo kanina dahil hindi po talaga marunong gumamit ng computer. Kumbaga marunong ako sa open ng YouTube, ganyan-ganyan. Pero sa mga ganitong presentation, kaya kailangan ko na talagang bumili ng computer para na rin ako training sa mga ibang trainings. Gustong-gusto ko, kaya wala pa po talaga akong gamit dahil yun nga po, marami pa po akong binabayaran, kaya wala po pong budget sa mga ganon. Kaya ayan, maraming salamat po. Thank you so much sa inyong lahat, sa mga nandyan na nakikinig. God bless us all po. Okay, water break po, Ma'am Lisa. We have 13 participants po. Shout out ko lang po silang lahat. Okay, si Ma'am Alma, hello po. Si Ma'am Lani ng UK. Si Ma'am Amanda Inocencio. AVP, MCA po, hindi ko po siya kilala. Ma'am Belen,
si Ma'am Lani po ng London, si Ma'am Lolit, si Ma'am Mabel Abulencia, si Ma'am Mel, Ma'am Nona Aquino, sorry po, si Ma'am Elisa Orovillo po. 13 po tayo, ma'am, lahat. Okay, may mga tanong po kayo? Lahat naman Shout- yata member Shout eh. out sa ating speaker. Mag-green jacket na yan. Umiyak na eh. Ay, oo nga no. Bigla lang siyang umiyak kanina. Umiyak sa stress. Sa tense. Hindi ko mapigil, hindi ko alam bakit ako naging emotional. Bigla. Lahat na stress. Ako may pupuntahan sana ako. Umuwi na lang ako. Anyway, ganun talaga nangyayari yon. So, sabi nga rain or shine, kailangan matuloy ang presentation, ang show, 'di ba? Ganun po kasi talagang mission natin ito para sa mga kababayan natin na gustong matuto, and bravo 100% saludo sa mga kapares natin, kapares ni Pastora, na kahit na alam kong gusto na lang humagulgol, ay tuloy pa rin ang presentation, may lang ng konti. Okay. Sabi ni Ma'am Alma po, ano daw po, great presentation. Thank you so much, Madam Lisa. Sabi po ni MCA, congratulations, Pastora Lisa. Okay. Pwede pong magpakilala si MCA, hindi natin alam ang pangalan niya, si AVP. Oo nga po. Gusto po namin kayong makilala, makabanding. Pakita po kayo, ma'am, or sir. Sir ba yan? Sir. Hello po. Oh, si Sir Ari siguro ito. Ikaw Ikaw, Sir Vince, ha? Sir Vince, ha? Dapat i-remove ko na kung hindi magre-rename Alam ko na, ate, Aris Vince Pastoral at saka Maria Cristina Amutan. Oo nga, na naman yan, nagpauso na naman. Ay, Diyos ko. Yun pala yun. Nabudol tayo dun, nabudol kami doon. Na-stress si Ma'am Lisa kanina. Oo, kasi ano ba yan? 4:30 na. Tapos, yung buti nga si ate, pati si ate, na-stress na rin eh. Umuwi na. Imbis na may pupuntahan. Ay, lako. Ang hirap ng hindi marunong sa computer talaga. Ganun talaga. May mga basta nandyan, basta present lang yung Oh my God. Share naman dyan, mga leaders. Ayan na, nag-rename na si Sir Vince. Congratulations, Madam Lisa. Salamat, Dam Alma. Pareho naman tayo ng dinaanan eh. Umiiyak ako sa galit dahil hindi ko matutunan. Nung nag-start ako in IMG, alam niya na Ate Lolit, sa inis ko, iyak na lang yung galit ko dahil hindi ko, tagal kong matutunan, di ba? Matutunan mo yan. Pag matutunan mo na yan, ako. Kaya nga sabi ko, Tikit ka, alam mo nang gawin. kaya sabi ko, kailangan ko na talagang bumili ng computer. Hello, Sir Vince. Tinawanan tayo ni Sir Vince. EVP. EVP, MCA. Ayun computer niya naka-on. Naisahan mo kami Oo nga, nabudol tayo dun Munti ko nang ni-remove kung hindi sumagot ng 3 times, i-remove ko na Aris Vince Pastoral pala.